Makakausap po natin ngayon si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor kaugnay sa umano'y substandard flood control projects. Magandang gabi, Governor Dolor. Ay, magandang gabi po, Corina. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ano po ba eksakto, Gov, ang nakita po ninyo sa inspeksyon dyan po sa flood control projects? Bayan po ng Bungabong, hindi po ba? Yung ngayon pong hapon ay bayan ng Bungabon, noon pong Saturday ay bayan ng Nauhan. At iisa po ang commonality sa kanilang lahat. Maliit na bakal, manipis na semento, substandard, masyadong maraming buhangin lang ang nakalagay sa gitna. Sobrang mahal. Kaya sabi ko dito, very much overpriced. Kasi never pa po ako nakakita ng structure at that physical appearance na nagkakahalaga po ng 600 to 750,000 per linear meter. Pero, So, pero lumalabas po, mga magkano lang po dapat yan? kahit po half nun, Kalahati. malaki pa po. Malaki pa po. Parang ganyan po yung nakikita ni Pangulong BBM sa lahat. Ano po, galing lang po siya ng Bulacan. Ganyan din po ang eksena na substandard ang pagkakagawa. Nag-uusap po kami dito, sino po ba, saan po ba dumadaan at saan po ba dumadaan ang approval ng isang proyekto at sino po ang nagbabantay kapag may gumagawa na ng ganyang project? Pagkalabas kasi po ng pondo nito galing sa General Appropriations Act, diretso na po ito ng implementing agency, which is Department of Public Works and Highways. Alam po ninyo, ako personally, since 2023, I've been complaining sa DPWH. Una, dun sa design, kasi talaga pong para sa akin, hindi po sa katanggap-tanggap. Tapos unconscionable po talaga yung price niya compared dun sa nagagawa. 2024, nagsimula na pong masira yung ginawa ng 2023. Kinumplain ko po ito noong July 2024 sa DPWH. Then after that, I complained again June of this year, July of this year, bago pa po nagsona. Ayun. Yes po, bago pa po nagsona, so hindi ko po ito nilabas just because may SONA. Sa matter of fact po, ang tanungan ng iba, bakit hindi namin malaman yung mga project di namin nababantayan? Hindi po talaga namin mababantayan kasi hindi namin alam kung nasa saan yung mga projects talaga. Sa matter of fact, as early as May, humihingi po ako ng listahan sa DPWH kung paano po namin makukuha yung mga projects na nasa GAA. Kaya lang po, sad to say na hindi din po talaga kami nabigyan. Nagre-request din po ako ng program of work ng lahat ng mga projects na ito kasi napapansin ko po with the projects na nakita ko, some of them, parang hindi po talaga tama ang disenyo at hindi din po tama ang mga gamit na ginagamit. For example, simento, bakal, buhangin. How can we officially say na ito ay overpriced or substandard kung wala kaming kopya ang program of work? Nakakapagtaka ano po, kahit po sa inyong posisyon na gobernador na po kayo, ay hindi po kayo bibigyan wala pong transparency sa inyo, pero kayo po ang gagamit ng dike o ng kalye o kaya ng flood control project. So is this an anomaly na ayaw po nilang magbigay po sa inyo ng mga numero o lokasyon o kaya ay payagan kayong bantayan ng pagbuo niyan o talagang kulang po ang batas na dapat mayroon po kayong karapatan na bantayan ang lahat ng yan? Ito na nga po, sa Saturday po, it's obvious naman, gobernador ayaw papasukin ng gwardiya sa actual na inspeksyon upon instruction daw of the company na walang letter ng DPWH, hindi ako pwedeng pumasok. Sabi ko, how come that I cannot enter my own province for an inspection which is perfectly legal, within my mandate, and may moral ascendancy? Kaya nagtataka din po ako. I think kung ganito ka orchestrated or organized ang isang bagay, meron po talagang itinatago. Para kasi sa akin, kung wala naman pong itinatago, dapat open ito sa publiko. Kaya nga Naglagay po. pa sila ng mga malalaking karatula na do not enter, close. Wow. Kasi nung makita ko po, nalulungkot din po ako. Dahil finally, tumambad sa akin ang katotohanan na yung disenyo niya, kung ito'y tinatawag na flood control project, yung pong the other side of the fence, wala ng bakal. Sa stretch na nilakad ko, which is half kilometer, nakakita po ko isang pirasong bakal na kasing laki ng daliri ko sa hinliliit. So para masolusyonan at hindi na maulit ito na obviously
we've been suffering this problem for decades or maybe generations. Ano po ang inyong rekomendasyon para mabago po yan? At kapag may proyekto ay hindi nalulusot yung substandard? Ang local government code po ay malinaw na local government projects to be implemented by the national government in a local government must undergo a mandatory consultation with the local government and an endorsement of the local sanggunian. Maliwanag po ang batas. 2015 pa po, sinulat ko na yung ordinansa kung paano in-spell out ang procedure on mandatory consultation. Kung susundin po ito madali. Ikalawa, meron po tayong Regional Development Council, may Provincial Development Council, na nagbabalangkas sa mga planong pangkaunlaran at mga planong tulad nito na siya sanang pinupunduhan ng pambansang pamahalaan. Kaya lang nababaliwala po ang mga rekomendasyon ng Local Development Council, hindi napapansin. As early as 2019 po, nagpa-approve ako sa Regional Development Council ng Flood Mitigation Master Plan ng aming probinsya. Ngunit ang Flood Mitigation Master Plan na to, hindi po sinunod. For example po, last year nagpa-conduct ng study ang DPWH using a loan from ADB, Asian Development Bank. Sabi ko, how come na nauna pa ang flood mitigation projects kaysa sa study? Di po ba dapat yun munang plan ang uunahin bago lagyan ng pondo? Kaya lang dahil nandito na po ito, ang nire-request ko na lang po at sinasabi ko ito publicly at bahagi po ito ng letter namin sa Pangulo, tama na po sana yung sistemang ito. Sundin ang tama. May lokal na development plan, may local master plan ng mga pamahalaang lokal as mandated by law. We submit it to the Regional Development Council. Yun ang punduhan ng national government. Once ito'y funded na po, i-implement ng tama with the joint oversight of the local government unit and the national government unit. Kasi kung magtutulungan po, mas madali. Kaya Kami nga po, po. beneficiary po kami ng proyekto. We are the beneficiaries. Ang gumagawa, tagalabas ng Oriental Mindoro. So pagkatapos nilang magawa at lumusot ito, where can we find them? Okay. Wala na po dito sa amin. So, kayo po lahat ang makikinabang sa magandang gawa. Kayo rin po lahat ang mananagot sa hindi Tama po. magandang gawa. Opo. Okay, susundan po namin ito. Sir, marami pong salamat sa inyong panahon, Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.